Ali mga igsuon, nindot kaayo nga ang atong kabuntagon sugdan nato sa pulong sa Ginoo. Kay kaning pulong sa Ginoo no, muuni siya muhatag sa ato ang guidance unsaon nato pag-navigate ang atong tibuok adlaw. So mga igsuon no, i-dedicate nato, i-surrender nato ang tibuok nato adlaw ug mangayo ta og pasalamat sa Ginoo nga gitagaan ta niya bag-ong kinabuhi og renewed mind, og renewed nga heart, of renewed nga faith dinha sa iyaha. And we will surrender, no? We will put our trust in Him sa patong paglakaw, sa atong whatever we are doing, sa tibok adlaw, whatever we will make a decision, no? O sa ato ang pagtikang, siya ang magauna, siya ang maga-guide kanato, no? So, ato ang basahon karon ang James chapter 1, no? Kani siya gisulat ni siya ni James as a servant of God and of the Lord Jesus. So gibutang dire ang panagisgutan nato ang trials ug ang temptation. So iyang gibutang dire, considered it as a pure joy, no, kung kita naatas we are facing trials in so many kinds, because no muuni siya pamaagi sa Ginoo nga testingan ang ato ang pagtuo, testingan ang ato ang faith dinha kaniya, no. And kani nga mga testing, mga trials, mga problema, mga tribulation, no, pagkuso-kuso sa atong kinabuhi, no, muoni siya mo resulta sa atong perseverance. So let perseverance ko no to finish its work so that we will be mature and complete, not lacking of anything, no. Muhatag kini sa atua og wisdom pod. So if any of you lack wisdom, you should ask God. Pwede nato ni pangayoon sa Ginoo, Lord, give us the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, and the spirit of truth. No, always gyud nato ni pangayoon sa iya. Lord, we don't want to conform into the worldly wisdom, but through your wisdom, O Lord God. And Lord, we will not dili mi magsalig sa among kaugalingon namo nga wisdom Ginoo, kundi we will submit in all your ways, O God, because you will show us the right path. So, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gave generously to all without finding fault. So, ihatag ni sa Ginoo. Kay kani siya, no, dili ang Ginoo, dili ni ikaw nangayo kag wisdom unya ka, dili gakwinta ang Ginoo, dili gapangita og Ginoo sa ato ang mga sayop, sa ato mga sala. It will be given to you. But when you ask, no, you must believe and not doubt, no. Kung muasta, ato pong tuhuan nga kani ihatag sa Ginoo, because God is kuan siya kanang mahinatagon ang Ginoo, faithful ang Ginoo. And ingon din sa Biblia, it is written that ask in my name and it shall be given to you. Call unto me, no, ingon pa ang Ginoo, call unto me and I will answer you. I will tell you and show you great and mighty things, things that you don't know, tanawa, things that you don't know, things that you don't understand, and things that you cannot distinguish. So muna giingon sa Ginoo, so pangayo sa Ginoo, which is in line to His will and to His plan for us. Okay? Because ingon siya dire, the one who doubt is like a wave of the sea, blown and toasted by the wind. No? Paling-paling, dili siya stable. No? So, amo ni akong gusto Ginoo, sunod adlaw, lahi na pud ang gusto, lahi na pud ang plano sa kinabuhi. So, lahi na pud ang iyang tuuan. So gusto sa Ginoo that when you ask, you should believe, because those who doubt nga dili siya ihatag sa Ginoo is just like a wave of the sea. No, tanan nato mga pangayo nga which is in line sa iyang will o sa iyang plan sa atong kinabuhi, ihatag gyud na sa Ginoo. So we will believe what we have asked, no, sa iyaha. Dili ta magpaling, no. Those who doubt is like a wave of the sea, blown and toasted by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is a double-minded and unstable in all they do. So believers in humble circumstances ought to take pride in high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like wild flowers.
For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their own business. Okay, their business. So, ingon diris ni James, no, that katuko ng mga believers nga they find themselves in a low position, no? Naapod sila'y rason, no? That they still have the reason nga to be ma-proud sila or to boast, no? Or to be proud that God has given them the high position. O katong mga rich, no? And those who are rich, they should boast that God has made them humbled. For their earthly glory will one day, no? Katong mga position nila diri sa kalibutan, mga ilang fame, ilang kwarta, ilang mga position, ilang mga gamit, no? Mawala ra gyud na tanan. They will all fade away, no? Nga mura kuno gingon diri siya, mura kuno og blossom, okay? Wildflower, for the sun rises, scorching heat, and withers the plant. It is blossom fall, and its beauty is destroyed. Mga wala ra gyud na. Kani imong gipanghambog na imong beauty, no? Mawala ra na. Kani imong gipanghambog nga kwarta, mga wala ra na. So, kanang mga material things, mga wala ra na. Di po na nato madala sa atong kamatayon. So, ingon ang Ginoo nga we will boast and we will be proud, no, nga kita gihumble ta sa Ginoo, and we will boast kuno ingon siya diri for we should rejoice in eternal things, not on the worldly things. So, ingon po si James diri, blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who loved Him. When tempted, no one should say, God is tempting me. No, kay ang Ginoo, kung matempt kuno ta, no, sa pagbuhat sa dautan, sa sala, no, dili nato isulti nga gitempt manggod ko sa Ginoo, no. For God cannot be tempted by the evil. Katong siya dito sa katong nasya sa wilderness, no? Unsa yang giingon, no? Grabe ang temptation adto sa iya sa evil. But kuan sa Ginoo, no, kanang naka-stood fast siya na iyahang na fight back niya ang temptation sa evil, no? Sa pinaagi sa kuan, it is written, no? Kay ang Ginoo dili gyud mo tempt sa atoa. Okay? For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. No? So, matempta kung kita grabe ang atuang worldly desire, atong flesh desire, no, naata sa mga kalibutanong panginahanglan, kalibutanong desire, no, ang atong gisaligan, ang fame nato diri, ang dungog nato diri sa kalibutan. So ma-entice gyud ta, makuan ma-tempt gyud ta. Gibutang biya dito sa Proverbs, no? My son, if someone enticed you, if a sinful man enticed you, do not go along with them. Do not set foot, no, sa ilahang path, for their path is they will shed blood, no? So dili gyud daw ta magpatempt, og dili ta mo go along sa katong mga sinful man, no, gagagabuhat og ikadaot sa atong kaugalingon, ikadaot nato dinha sa relasyon sa Ginoo. So do not set foot on their path, ingon pa sa Ginoo din ha. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, no? Kung atong grabe atong worldly desire, no, muni siya'y muhatag dinha dayon ta nga makasala na dayon ta. So, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, no, kung naa na dinha ang atuang grabe na kayo itong mga worldly desire, itong flesh desire, then, no, dinha na dayon ta makasala. And sin, when it's full grown, gives birth to death, no. The wages of sin is death. No, mugid ay kuno nato. Okay? Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above. No, every
perfect and good gift gikan gud na sa Ginoo, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not, okay, change like shifting shadow. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be kind and first fruit of all created. No, mo ni siya giingon sa Ginoo about sa trials and temptation. Nga kita, no, malipay ta, we will consider it as a pure joy. Joy kung naata sa atong wilderness, kung kita naata sa atong testing of faith, sa tuang mga trials, tribulation, mga problema nato sa kinabuhi, kay kita ginamold pud ta sa Ginoo, pinaagi sa atong problema nga giatubang karon. Gitutudluan ta sa Ginoo sa pag-persevere, gitudluan ta sa Ginoo how to be patient, how to be kind, how to be humble, no? How to be loving and gentle, no? Ginatudluan tag self-control, ginatudluan ta kung ibaylo ba nato ang ato ang peace ug atong joy dinha sa mga temptasyon, dinha sa atong problema, no? Ginaptistingan ta, no, sa Ginoo. So katong naka-remember mo katong mga Israelite nga they are tested during sa ilang wilderness, no, nga gasigi sila og gasigi sila murmur, gasigi sila reklamo dito sa Ginoo. Unya, no, nasuko ang Ginoo sa ilaha, kay dili sila makontento kung unsay naa sa ilaha, dili sila kay nagsige lang sila reklamo sa ilang, so wala gyud nila nagkita ang pangamot sa Ginoo dinha sa ilaha nga gi-provide na sila tanan, no, mana, mga pagkaon, tubig, gi-provide na sila tanan sa Ginoo. So dili ta kung naata sa problema karon, be grateful kay kita, no, makita nato dinha ang pangamot sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, sa atong pang-adlaw-adlaw nga buhatonon, no, labi na kan, for example, kita mga mama, no, kita nga naminyo na kinatistingan ang ato ang marriage life, ang atong mga children, no, kung saan pud nato pag-deal sa ila, ginamulta sa Ginoo. Tanaw na ko kung mature na ba siya in spiritual nga kabahin, kung kabalo na ba siya, naa na ba siya self-control, kung kabalo na ba siya, no, nga mupili, mas pilion niya ang kalipay, ang kalinaw nga gihatag nina sa Ginoo, o kabalo na ba siya maghulat, kung kita, for example, naata sa financial problem, no, financial situation nga kanang murag takilid, tan-aw sa Ginoo, makahulat ba siya kung unsa akong buhaton sa iyaha, kinamay uban dili kahulat, no, labi na hagoy, Lord, nakita na niya, gaampo to siya, nakita niya nga iyang kwarta, nga kuan, nung danga, nag-ampo siya, pero wala siya pagtuo sa Ginoo, wala siya pagsalig sa Ginoo, so unsay gibuhat, no, na-enticed siya sa mga sinful nga buhalaton, no, diri sa kuan, wala siya pagsalig sa Ginoo, wala siya gahulat. So kita as a believer in Christ, no, kabalog yun ta nga God is never too late, never, God is always, no, on the right timing gyud, no, dili man ato ang timing ang ginakuan, dili ang atong oras, kundi ang oras sa Ginoo permanente ang ato ang hulat nun, kay siya gyud mo provide sa ato sa tanan nato kinahanglan. So let us rejoice if we are facing troubles, if we are facing, no, trials and tribulation in life and problems in our life, because God, no, is always in us and with us. No, God will never leave us. He will never forsake us and never forget us. God is a faithful God. He is a merciful God, and is a loving God. No, ingon biya dito sa kuan nga, do not be afraid, for I am with you. No, I will hold you with my righteous right hand, and I will uphold you. No, I will uphold you with my righteous right hand, and I will hold you with your righteous hand, and will say to you, do not be afraid, for I will help you. No, ingon ang Ginoo, for I am your God, for I am your Lord, your God. No, you always give that to God. Be still, knowing that I am your God. Be still, for I will fight for you. Namingon ang Ginoo. So, muna siya mga igsuon, everything, no, let us glorify God sa atong tanan lihok. Okay, good morning and God bless.